Sunday sa inyong lahat. Ako muli si Eric Oralio Motovlog. Magandang umaga sa inyo. Pagpalain tayo ng Panginoon at stay safe habang tayo ay nasa loob ng bahay. Buti nga na dumaan ng linggo kasi kung tayo ay may pasok at tumaan ng bagyo, ay sigurado wala naman tayong pasok. So, kagandahan, linggo dumaan kasi kung ngayon linggo dumaan, nasa bahay ka lang, hindi ka lumabas. Although pupunta ka ng church, yun nga lang delikado kung magtutuloy ka pa, So, magstay ka sa bahay, magabang ka ng live stream ng inyong church, magabang ka ng live stream ng inyong church, tapos makinig, sa live stream, Kahit sa cellphone mo, pwede ka nang makinig, Meron akong paksa sa inyo regarding dito sa aming scooter na binili namin na second hand. Ito siya. Lahat ng pyesa po ng scooter na ito, yan, ay tinanggal ko na. Yung upuan dito na yung seat cover net, tinanggal na natin. Yung GB box, tinanggal na natin. Alam niyo po mga office-mate ko saan ko siya kinabit. Ito. Yan. Ito dito sa motor ko, Yan. Yung GB box nandito na. Pinilitan natin yung galing dito sa scooter, nilipat natin dito. Ito yung seat cover net na tinanggal natin. Tapos mga ilaw, Binaklasan natin pati na rin yung mga switch. Pati na rin dito. Yan. Binaklas natin, kasi hindi na natin magagamit tong scooter na ito. Hindi na natin siya magagamit. Bakit nga ba gusto nating i-trade na ito, As of now, kasi marami na pong sira. Nung binili namin to, simula na na-stock. Ang dami ng sira. Panggilid sira na. Makina kailangan top overhaul. Tapos bearing, kailangan ng magpalit ng bearing kasi sira na yung bearing nito sa loob. Tapos kailangan din po natin ng bagong shock. Kaya lang sira na rin po itong shock, Tapos itong shock ulit dito, sira na rin po. Tapos pag ginagamit mo siya, tumitirik, Tapos may times po na kinakapos ng andar, Marami na akong ginawa diyan, palit na ako ng mga repair kit, So naging okay naman yung siya ng una, kaso pangalawa ganun ulit. Bumalik yung sira. Kinakapos yung andar. Tapos hindi lang yun, katagalan tumitirik. Tapos wala pang 2 metro. Wala pang 2 kilometro na biyahe, tumitirik uli, Medyo na tayo. Needs to be na talaga to. Ito tatanggalin pa po natin to, replace. Tatanggalin, tama? Kasi hindi na rin natin magagamit ito. Tapos ang gagawin po natin, babakasin natin tong voltmeter. Kailangan baklasin ng voltmeter. Then dating panahon ay gagamitin din po itong voltmeter. Wait lang po. Tingnan natin kung kaya natin salaksakin, Salaksakin. Okay. Tingnan natin. Itong voltmeter na ito needs to be replaced. Kasi gagamitan tayo nito. Hindi natin matanggal.
Tapos yung LED, tinanggal natin yung LED, pinilitan natin ng halogen lamp para magamit pa rin. Tapos dito naman sa likod, tama, dahil naman na iaano na natin to, i-3D na natin to, okay lang at buksan ko para makita nyo yung plaka. Yan. Tapos binalik natin yung incandescent bulb o yung tinatawag natin na taillight bulb na original na sa kanya. Tinanggalan na, pinalitan natin yung luma na taillight na LED, binaklas natin, no? Binaklas natin. Tapos yung bracket ng GB box, binaklas natin. Pati na rin yung GB box na malaki, yung 45 liters, nilipat ko sa rakal, no? So ito na siyang itsura niya. Yan. Ito hindi po natin matatanggal to, gawa nga po na nakakabit na po siya. Isa po ito sa pinagkagastusan natin. So yun. Sa carburetor yung mga repair kit. Tapos yung spark plug, hindi natin tatanggalin para lang umandar siya habang dadalhin natin sa trade-in, ano, ipapatrade na natin to, no? Pero hindi pa sa ngayon, no? Hindi pa natin to siya sa ngayon i-trade in kapag mayroon lang tayong budget. Pag mayroon na tayong budget, saka na lang natin to ipapatrade in. Sa ngayon, as of now, wala pa tayo. Ang gagawin lang natin dito sa ngayon ay tatanggalin na muna yung mga piyesa na hindi na, yung mga gagamitin pa na pwede pang magamit sa ibang motor, no? Kaya medyo ano natin to. Okay, balikan ko po kayo. Office mate, natanggalan natin yung voltmeter. Ayan, o. Yan. Natanggalan natin yung voltmeter. So, ano na natin to. Tapos, lahat ng butas sinakpan natin. Pero, pipinturahan natin to. Pati pipinturahan natin yan mamaya. Tinakpan ko lang yung mga butas. Then, pipinturahan natin ng itim. Para, para pagdating sa trading, ipapatrading na natin na kasa, maayos pa rin ang itsura niya. Yun nga lang, meron ka talagang kailangan baguhin, ano? So, okay, trading na natin to. Pero as of now, hindi pa ngayon dahil wala pang budget. So, ang gagawin lang natin sa ngayon, tabak na muna siya rito. Yan. Okay. Office mate kaya natin ito trading kasi hindi na worth eh. May mga sira na eh. Ang dami na sira ng scooter. So, kailangan na natin i-trade in. Palitan natin ng bagong motor na maayos. Scooter din na maayos, no? Sa ngayon, mga ka-office mate, kung gusto niyo, pwede rin kong bilihin, no? Pwede nyo bilihin, ano lang natin. Medyo tataasan nga lang natin ng kaunti, no? Tapos, gano'n yung gagawin natin, ano? Ngayon, kung gusto niyo, pwede nyo bilihin to sa akin. Kayo na lang bahala magpagawa, no? Ng mga iba pang mga sira nitong scooter, itong SYM Radar 125, no? Bilhin nyo sa akin. Just comment down below. Kung gusto nyo bilihin to, itong scooter, comment down below, no? Para pag-usapan natin, no? At kayo nang bahala magpagawa kung gusto niyo, no? Tapos bigay ko rin sa inyo mga papeles nito. Ito papeles to, bibigay ko sa inyo. Kayo nang bahala sa papeles, lahat-lahat, no? Kung gusto niyo lang, no? So, ibibigay ko sa inyo, pero kailangan niyo lang din na na bilihin na lang to, no? As second hand, no?
magiging third owner na nga lang kayo. Magiging third owner na kayo kasi kami second owner, no. Ngayon, magiging third owner na kayo kapag binili niyo itong scooter na ito, no. Nasa inyo yun mga ka-office mate, ano. I-ano ko na lang sa inyo. Ito turn over ko na sa inyo kapag binili niyo to, no. Is second hand, no. Pero pagka tatanungin ko yung mag-uusap kami regarding sa presyo kung gusto niyo pilihin as second hand, no. Tapos okay naman papeles nito. Mayroon naman siyang ORCR pero hindi sa amin nakapangalan, ano. Original siya, ORCR niya original. So ganoon na lang. Tapos yung ORCR niya hindi nakapangalan sa amin at tinatransfer ko siya sa pangalan ko. Yun nga lang, dahil expired yung ID ng may-ari, hindi may transfer sa pangalan ko. So kayo bala, ano yun na po yun, discard niyo na po yun mga ka-office mate, ano. Pag binili nyo sa akin itong scooter, ano nyo na po yun, discard nyo na kung paano nyo ipapalipat sa pangalan nyo. Kasi expired po yung ID ng may-ari, no? Sobrang hirap, sobrang expired po ng ID ng may-ari. So ganun. Nasa inyo na po yun, kung gusto nyo lang pang ano lang, pamamalengke lang, pwede naman. Pamamalengke lang, malapit ang lakaran lang, pwede itong scooter na to. Pero pagka kumisan parang kinakapos ng andar, habang kinakapos siya, pagsapit ng mga ilang minuto, tumitirik na siya, no? Maraming beses na siya kung tumirik. So kung ano sa inyo, nasa inyo yan, no? Kung gusto nyong i-buy na tong scooter, no? Kasi sa papeles nito, gusto niyo mga ka-office mate, pwede nating ibenta sa inyo. Tapos yun, kung gusto niyo lang, no, benta natin sa iyo as second hand. Tapos kung ano lang, kung gusto niyo, nasa inyo po yan. Tapos kayo na magpaayos ng mga iba pang mga sira, turn over natin sa inyo. Lahat ng papeles ibigay natin sa inyo. Kung gusto niyo lang, piliin, no? Kapag hindi pa namin to na-trading, pero pag na-trading natin to, wala na. Hindi natin to bibenta dahil na-trading na natin, no? So ganun lang. Nasa inyo po yan. Ito, pakita ko sa inyo na natakpan na natin ang kanyang mga butas. Pipinturahan ko na lang to ng itim din para magmukhang maayos pa rin siya, no? Yan, ito yung mga wiring niya, no? At buo pa yung ibang mga wiring niya. So ganun na lang. And ito pa yung CDI, oh. Yan. Bago yung spark plug. Yung carburetor, yung repair kit niya bago. Ganun pa rin. Nakapos pa rin siya ng andar. Tapos problema siya sa panggilid, kailangan replace yung panggilid, tsaka yung bearing sa gulong, no? So yun, ganun lang po. Tapos yung shock po niya, palitin ng shock sa harap, palitin na rin. Pero yung preno, okay pa yung preno, goods pa yung preno niya. Sa likod, yung preno sa likod medyo na 50-50, no? So kayo na bahala magpagawa. Kung gusto nyo bilhin sa akin, no? Gusto nyo bilhin sa akin, okay lang mga ka-office mate, ano? Nasa inyo po yan. Dadalhin natin sa inyo. Ito rin tsura niyan. Yan. Replace na po ito. Pati yung headlight niya, halogen bulb na. Yung LED nito, tinanggal natin. Pag ito magte-trade din tayo. Tapos yung LED na taillight, pinalitan natin ng bulb. Original na bulb. Pinalitan natin ng taillight na bulb.
Bumbilya talaga. Bumbilya. Hindi siya LED. Tinanggal natin yung LED, kinabit natin sa isa ko pang motor. Okay, so ito. Kismet ano. Ayun ay ano natin regarding dito sa scooter, no? Needs to be traded na nga po eh. So, mga office mate, maraming salamat sa panood ninyo. Sinabi ko lang sa inyo itong bagay na regarding dito sa SYM Radar 125 na kailangan natin i-trade in para sa inyo. Pwede na po natin i-trade in, no? I-trade in tong scooter na ito. Kumuha tayo ng bago. Hindi bago, kahit mga ano rin repossess din na makukuha natin tapos i-ano natin. Bayaran na lang natin ng monthly tapos magda-down payment na lang tayo. No? So yun. Para sa no, hindi muna. Wala pa tayong budget. Kailangan natin trade dito. At mga kopismate, bakit tinatanong na ba't may isa ka pa bang motor? Ba't mo trading yung motor mo na SYM Radar 125? Yun nga po, may sira na eh. Madami nang sira tong SYM Radar 125 eh. May mga problema na siya. So, kailangan na natin i-dispatch siya. You know? I-dispose kasi marami nang sira. Napapagastos na tayo eh, no? Sobrang dami. Pagka ganito mga office mate na napapagastos na kayo sa inyong motor, malaki na nagagastos ninyo. Marami na rin kayong hindi na kayo makaipon dahil sa sobrang dami ng gastusin sa inyong motor. I-trade din niya kasi magiging sakit talaga ng ulo ninyo mga office mate. Totoo, meron pa ako isang motor pero hindi siya scooter. Dikambyada siya. Yun ay Rakal. Hanga ko sa Rakal na yun, matibay. Hanggang wala pa rin sira. Nagagamit ko pa hanggang ngayon. Yun ang nakapangalan talaga sa akin. So yun. Ganun na lang mga ka-office mate. Ganun ang decision namin na ipatrade na to kasi malaki na talaga ang gastos sa motor na ito. Itong sa scooter. Itong SYM Radar 125 na ginagamit ko. Second hand. So ganun na lang mga ka-office mate. Balikan ko kayo no pag nakaayos na to ng mabuti. Nakapintura na po, takip na po yung kanyang mga butas. Yan. Okay na siya. Ready for na po siya. Ready for trade-in na po. No? Yan yun. Ready for trade-in na po itong scooter. No? Yan o. Ito lang talaga hindi pa na pintura pero okay na. Ay mga office mate, tumulan na. Oh. Ay mga office mate, mag-iingat kayo Mambon na. Dumadaan na yung bagyo. Okay. Office mate, maraming salamat sa panonood no. Kung kayo bago pa lang sa channel na ito, just click follow, Territorial Motovlog sa Facebook. Click subscribe sa YouTube. Okay mga office mate, maraming salamat sa inyong panonood. God bless, sa isipat, ingat.